So let us pray. Heavenly Father, we thank you, God, for this night, for giving us again the opportunity to come into this place, oh God, into your sanctuary. At nagpapasalamat kami sapagkat kayo po, Diyos, ang siyang nagtakda nito, Panginoon, sa amin. We thank you for your word na mapapakinggan po namin sa gabi po na ito. Dalangin po namin that it will serve, Lord, your purpose, Panginoon, sa gabi po na ito. At give us the understanding, O God. Give us the knowledge, Panginoon, of your word, O God. At dalangin namin that sa buhay po namin ito, Panginoon, sa amin pong buhay. Sa inyo po lahat, O Diyos, ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po mga kapatid, we will continue our study sa book po ng, in the book of Mark. At nandito na po tayo, now we are already here in Mark chapter 4. But before that, we know na ang Panginoong Yesus ay patuloy po siya sa pagtuturo regarding sa kingdom, and na-tackle po ng Lord yung about sa seed, or doon po sa sinasabi po ng binhi, or yung salita, binigyang interpretation ng God na yung seed is the word, di ba, ng Lord. And one of my favorite sa Psalm 119 verse 105, ito po ay kinakanta natin, at napakaganda po ng awitin na yon. Ang sinasabi, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So yung salita ng Panginoon, siya yung lamp ng feet natin. Siya yung ilaw, 'di ba, ng mga paa natin, para alam niya kung saan siya tutungo. Makita niya ng maliwanag kung saan siya tutungo. At yung ilaw na yon, 'di ba, ay siyang magiging light doon po sa path na lalakaran, 'di ba, ng bawat isa na mananampalataya, At titingnan po natin from verses 21 until verses 34. Actually, marami pong mga marami pong mga bahagi po ito, pero pag-iisahin po natin, subukan po natin, 'di ba, na pag-iisahin ito para po sa mensahe sa atin sa gabi po na ito. At sinabi po dito, walang lihim na hindi mabubunyag. Verse 21, sabi dito, nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Sinabi niya, sinisindihan ba ng ilawan upang itago sa ilalim ng takalan o kaya sa ilalim ng higaan? Hindi ba kapag nagsisindi na ay nilalagay ito sa talagang patungan ng ilaw? Walang natatagong di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Makinig ang may pandinig. So sa common kahit sa common thinking po natin, 'di ba? Just imagine na lang yung mga ilaw na nandito po sa church. Yung mga ilaw na yan na nagla-light dito sa kinaroroonan po natin, itatago natin diyan sa ilalim ng upuan, 'di ba? O sabi dito sa ilalim ng cabinet, o kahit saan nating diyan sa ilalim ng offering box. Hindi niya masuserve yung kanyang purpose, 'di ba, to light. Kaya nandiyan siya sa taas, 'di ba, para magsilbing ilaw, makita natin yung bawat isa, Hindi tayo magbabanggahan, Makita natin yung ganda. Kinanta po natin kanina yung beautiful, 'di ba? Ang hirap hanapin ng beautiful kanina, pero nakikita natin yung bawat isa.
'Di ba? Dahil sa ilaw, 'di ba na ini-enjoy po natin. At ang ilaw na 'yan ay madalas binabanggit sa Bible that it is the word of God. Yung salita po ng Panginoon ang siyang nagbibigay ilaw. Siya yung nagdadirect. 'Di ba? Siya yung nagbibigay ng panlaw sa buhay ng isang tao. Kaya nakikita mo yung isang tao kapag may salita ng Diyos sa buhay niya, nagniningning siya. 'Di ba? Nakikita mo yung buhay niya, no? Nababasa mo siya, 'di ba? Sa pamamagitan sa kung ano po yung nasa kanya, no? At dito makikita po natin one verse dito po sa verse 23, ang sinasabi po dito ng Lord, verse 23, ang sabi dito, Mark 4 verse 23, Sister Emily, makinig ang may pandinig. So, yung ear natin, it was created not to see, but to hear. Yung eyes natin was created not to hear, but to see. Diba? So, everything in us ay may mga purpose. So, back doon po sa sinabi ng Lord na tungkol sa salita po ng Panginoon, diba? Sa mga diniscuss po niya previous to this one, sinasabi niya, yung salita ng Panginoon na nagsiserve as an ilaw, diba? Or tanglaw sa isang tao, it should not be put inside, sa kahit na ano man, inside the cabinet, hindi siya, or in short, hindi siya dapat itinatago. Diba? Yung salita ng Panginoon, kasi wala tayong dapat ikahiya tungkol sa salita ng Panginoon. Minsan nahihiya tayong mag-share, diba? Sa ating kapwa-tao, hindi ko alam kung bakit nahihiya. Ano yung ikinakahiya natin tungkol sa salita ng Panginoon? Sabi ng Lord dito, dapat hindi tinatago yung ilaw. Dapat nagsaserve siya doon sa kanyang purpose. Ano ba yung purpose niya? To lighten, diba? Yung madilim na mundo. Nagbibigay ng ilaw sa isang madilim na lugar. Bakit ka mahihiya sa mensahe ng Panginoon na ang mensaheng alam natin, di ba, na tinanggap natin mula sa Panginoon, ang mensahe ng banal na scripture is about love. Bakit ka mahihiyang mag-share ng tungkol sa pag-ibig, ng tungkol sa pagpapatawad ng Diyos, ng tungkol sa mercy, di ba, ng God, ng tungkol sa pagbabagong buhay, di ba, ng isang nilalang, di ba, na kay Kristo. So it must serve its purpose. Di ba? It is to be seen. Dapat nakikita yung salita, di ba, ng ating Panginoon. So kung tayo po ay makikinig doon po sa salita ng Lord, sabi dito sa verse 23, if anyone has ears to hear, let them hear. Papaano ngayon tayo? How can we listen? How to listen to the Lord? Paano tayo ngayon mag-hear sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita? Kasi ito yung sinasabi niya, we have the word of God. Hindi natin ito ikinakahiya, 'di ba? Tinatanggap natin ito. Itinatanim ito sa atin na napag-aralan natin, 'di ba, na yung seed itinatanim doon sa iba-ibang klaseng soil or sa iba-ibang klaseng puso, 'di ba, ng isang tao. So kung makikinig tayo doon sa salita ng Panginoon na supposed to be hindi ito itinatago, 'di ba? Kundi ito inilalantad upang mag-serve ito sa kanyang purpose, papaano tayo ngayon magli-listen to the word of God? Paano tayo magli-listen to the Lord? Sinabi dito, tingnan natin verse 24, idinugtong niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Last Christmas, we have the game, di ba, na yung relay, Bible relay. At yung mga nasa in front, they have seen the word,
'Di ba? And they must tell it to their group mates. 'Di ba? Pero nakita po natin na pagdating po doon sa dulo, kung hindi kulang, sobra. 'Di ba? May mga ganon. Kulang-kulang. Sabi, may nagrereklamo, ang bilis-bilis. Eh, 'di ba? Kulang-kulang. 'Di ba yung salita ng Panginoon? Bakit ganon? Kahit sa mga kwento, sa mga chismisan, sa mga marites, sa mga ganon ba? 'Di ba? Diba? Kung hindi sobra, kulang yung kwento. Bakit? Isa sa mga problema kasi ng tao, hindi siya marunong makinig sa detalye. Diba? Hindi siya nakikinig. Hindi niya inuunawa. Maraming nakikinig sa salita ng Panginoon, pero hindi nila inuunawa. Diba, yung salita ng Lord. Kaya sabi ng Lord dito, kung gusto mong magningning yung ilaw mo, kung gusto mong magningning yung salita ng Panginoon, hindi mo dapat ito itago, pero kapag narinig mo yung salita ng Panginoon, sabi dito, unawain mong mabuti kung ano yung pinapakinggan mo. Hindi lang yung basta nag-hear ka, marami kasi yung nakikinig lang, di ba? Naririnig nila yung boses. Naririnig nila yung sinasabi, pero hindi nila inuunawa. Kaya hindi nila nakukuha yung mensahe ng Diyos na mabuti. Di ba? Maraming ganon, no? Pero nawa, ang bawat mga kapatid, di ba, na naririto, konti man po tayo, but it will serve our purpose. Di ba? Hindi man tayo madami, di ba? Pero at least, we have yung sinasabi po, 'di ba, na quality pagdating po sa salita, 'di ba, ng Panginoon. So yung una na sinasabi po dito, paano po tayo makinig, 'di ba, sa Panginoon is to listen. Makikita po natin dito, listen obediently, no? Unawain nating mabuti yung ating mga napapakinggan, no? At sabi dito, ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo at higit pa roon. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, di ba, ay kukunin pa. Ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat, 'di ba, sa inyo. Napakahirap po ng evangelism, mga kapatid. 'Di ba? Marami po yung nahihirapan, 'di ba, na mag-evangelism. Sapagkat ang problema kasi hindi inuunawa yung salita ng Panginoon at hindi nila kinikilala mismo yung Diyos na ibinabahagi nila sa iba. Kasi the more, 'di ba, na kilala mo kung sino yung ipinipresenta mo, 'di ba, sa tao, mas marami kang masasabi, 'di ba, tungkol sa kanya. So the more that you are acquiring yung sinasabi pong salita ng Panginoon, the more na dinadigest mo ito, 'di ba, sa iyong buhay, the more na nag-aaral ka, 'di ba, sa salita ng Panginoon. Kaya lagi po tayong nag-i-encourage to join the Bible study. Kasi it is really very important. Yun po yung ginagamit kasi natin in testifying, 'di ba, about God, about the goodness of the Lord, about the mercy, 'di ba, ng Panginoon. The more na nagdidig po tayo, the more na nakakahanap tayo, 'di ba, ng maraming kayamanan, patungkol sa ating Diyos. At sabi dito, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. So, the more na nagsisik tayo, 'di ba, sa salita ng Panginoon, the more na dinadagdagan ng Diyos, 'di ba, yung lahat ng mga revelation, ng patungkol, 'di ba, sa kanya. Bakit ginagawa natin, mga kapatid, yung mga ganitong pagsasakripisyo na ginagawa natin ngayon? No, instead na sabi ni Sister Emily sa kanyang my day, 'di ba? Babangon ba ako o hindi? Kasi parang ang sarap namang di ba? Ang sarap magkukot sa Ilocano, Ang sarap magstay doon sa bed. Kahit ako kaninang umaga parang ayaw kong
bumangon? Bakit tayo nagsasakripisyo in doing all these things? Ang lamig-lamig sa labas, di ba? Buti yung mga kapatid natin, may mga cars sila, di ba, sa atin. Alay lakad, no? Bakit natin ginagawa yung mga bagay na ito, no? Bakit natin ginagawa? Bakit tayo nagpapagal manalangin? Bakit tayo nagpapagal na pumunta dito sa loob ng iglesia, di ba, upang makinig sa salita ng Panginoon? Bakit tayo nagme-minister, di ba, sa bawat isa? Walang ibang rason, di ba mga kapatid, kundi ang rason ng pagmamahal natin sa Diyos. Kasi nung tinanong ni Jesus si Peter, ang sabi niya, "Peter, do you love me?" "Yes, Lord, you know that I love you." Diba sabi ni Peter. So sabi ni Jesus, "Feed my sheep." So yung reason ng lahat ng ating ginagawa, it's not that because we love each other, but because we love first God. Kaya tayo nagpapagal mag-aral sa salita ng Panginoon, nagpapagal tayo mag-share sa salita ng Lord, nagpapagal tayo doon sa mga lost na ibahagi ang salita ng Panginoon, is because we love first that God. Diba, na tumawag at nagbago ng buhay sa atin. Madalas people fail to share or to reach the lost sapagkat they don't, alam mo yon, nakakalimutan minsan nila, they forget sometimes how to be lost. Diba? Kung papaano ang buhay ng lost, yung nawala. Diba? Yung buhay ng isang tao na wala, diba, sa Panginoon. Pero tayo, na kilala po sa Panginoon, alam natin na yung buhay na yon hindi payapa. Alam natin na yung buhay na yon hindi panatag. Alam natin na yung buhay na wala, diba, sa Panginoon ay magulo. Kaya yung pagmamahal natin sa Diyos, ito yung nagli-lead sa atin, diba, in reaching the lost. Sapagkat alam natin na sa Panginoon, may kapayapaan, may kapanatagan, may pag-ibig, di ba? May assurance. Amen po ba, mga kapatid? Sabi dito, sinabi pa ni Jesus, ang kaharian ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Natutulog siya kung gabi at bumabangon kung araw. Sister Ems, natutulog sa gabi at bumabangon. Di ba? Kung araw na bumangon na. Samantala, ang binhi ay tumutubo at lumalago, ngunit hindi alam ng naghasik kung paano. Ang lupa ang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna ang lumilitaw, saka ang tangkay, pagkatapos nahihitik ito sa butil. Kapag hinog na ang mga butil, agad itong ginagapas ng taong naghasik sapagkat panahon na para ito'y anihin. So, ang sinasabi po ng Lord dito, yung kaharian daw ng Diyos, o yung kingdom ng Panginoon ay natutulad or may tutulad sa isang naghahasik ng binhi. So kung yung binhi ay yung salita, 'di ba, ng Panginoon, at sinasabi po dito, inihasik na ng maghahasik, hindi na natulog na siya sa gabi, hindi na niya yung pagtubo at yung paglago nito ay hindi na niya hawak. Pansinin niyo yung sino sa atin ang mga farmer, mga kapatid, sa Philippines. Yan, Sister Juliet, no? So we know how to how it works, 'di ba? Yung seed. Na kapag itinanim mo na yung seed, 'di ba, iiwanan mo yung seed na 'yon, hindi yung binabantayan mo doon at hindi ka na natutulog. 'Di ba? Tutubo kaya siya o 'di ba? Dito na lang ako matutulog, dito na lang Hindi ganoon, 'di ba? Pag itinanim mo na yung seed, na 'yon? Yung lupa, sabi dito, ang nagpapasibol at yun na yung nagpapabunga sa pananim. Uusbong muna at lilitaw sa kayong takay. So, sinabi dito ng Lord, it is still agricultural, 'di ba, yung mga illustration, 'di ba, sa atin ng Lord.
So mga kapatid, in short, when we share the Word of God, whether it is accepted or not, rejected or not, di ba? Hindi na natin problema kung ano yung magiging response. Hindi na natin hawak yon. It is their accountability sa Panginoon kung tatanggapin nila yon or i-reject nila ito. So why worry of sharing, di ba? Yung word ng God. Hindi na natin hawak yon. Ang sa atin lang, nagtatanim tayo, di ba, nang nagtatanim. Tanungin nga po natin sa ating mga katabi, nagtatanim ka ba ng salita ng Lord? O ikaw yung nakikinig lagi? Sister Juliet, marami siyang tinataniman, yung kanyang mga anak. Di ba? The more na nagtatanim ka, na nagtatanim ng nagtatanim, wag mo nang problemahin yung result. It is God. Di ba? Kasi makikita po natin yung result as time goes by. Time will tell kung yung result na yon ay magbubunga. Di ba? Marami po tayong mga testimonies na alam mo yon, yung isa sa mga napakinggan ko na testimony is yung kino-quote ng maraming mga Kristiyano, di ba? Yung testimony ni Charles Spurgeon. No, yung ganon, di ba? Kilala siya as preacher ng salita ng Panginoon. Marami po yung mga talagang nag-a-admire sa lingkod ng Diyos na ito. Di ba, na talagang nagamit yung buhay niya hanggang sa kahuli-hulian upang mag-transform at magbago, di ba, ng buhay ng isang tao. Pero did you ever ask, sino ang nag-preach kay Charles Spurgeon, no? Na napakinggan ko ito sa isang Spurgeon, no? Medyo yun. Sino yung nag-preach sa kanya? Sino yung nag-preach sa atin? Bakit tayo ganito ngayon? Sino yung taong ginamit ng Lord, known man siya or hindi man siya kilala, 'di ba? Sino yung taong 'yon? 'Di ba? At nakakatuwa na itong tao na ito na sinasabi natin si Charles ay aksidente lang pala yung kanyang pagkaka-attend sa isang maliit na iglesia. Actually, it is a Methodist church. No, aksidente lang daw 'yon kasi hindi siya makapunta doon sa dati niyang laging ina-attendan na iglesia. So, dahil sa storm ay napunta siya doon sa isang maliit na congregation. At dahil din sa storm, walang preacher. Hindi dumating yung preacher. So kung sino yung nandun, di ba? Yung mga lay speaker kasi sa Methodist ganun may mga lay speaker sila. Kung sino yung probably malapit sa church yung bahay, hindi na kailangan drive or magbiyahe. So yun po yung tumayo. Ganyan sa sa mga churches, 'di ba? O kunyari si pastora hindi makarating, mayroon at merong tatayo, 'di ba, sa pulpit upang ibahagi, 'di ba, yung salita ng Panginoon. So at the age of 15, doon pumunta itong si Charles, no? Doon pumunta itong si Charles. Tapos konti lang yung tao, no? So merong isang mama daw na tumayo doon. Hindi siya he don't look like a preacher. Sabi niya, I don't look like a preacher. Tapos yung kahit yung pagbabasa niya, malalaman mo na hindi siya pastor. At kung titignan mo yung damit niya, sabing ganon, para lang daw siyang shoemaker. O kaya yung ordinaryong tao lang, farmer, yung ganon. So, paano ka makikinig dito? Tapos, yung pagbabanggit pa niya, parang hindi pa niya alam or hindi pa siya bihasa. 'Di ba? Yung mga ganun ba, yung parang hindi katulad ng pastor, 'di ba, na magaling talaga siyang magsalita. Pero doon sa binanggit doon sa text ng mama po na 'yon na kanyang kinote, sinabi daw niya na ikaw young man, sabi daw, ikaw young man, magiging magulo yung you are ano ba yung term na yon, nakalimutan ko,
magulo yung buhay mo, yung parang ganon, at magiging magulo pa yung buhay mo unless tatalima ka dito sa binabanggit ng text ko. Sabi daw nung mama na yon, no, na nandun sa pulpit, no. So yung buhay na meron itong si Charles at the age of 15, malaki yung naging impact sa kanya ng word na yon. 'Di ba na yung buhay mo ay yung parang magulo, 'di ba? Yung buhay mo ay walang kasiguruduhan, yung buhay mo ay kasi 'di ba may longing ang tao eh. Kayo po ba mga kapatid, is your life already fulfilled? 'Di ba? Nafi-feel ba ninyo yung kapanatagan, 'di ba, sa buhay nyo? Sabi ng preacher na 'yon ay mas magiging magulo pa rin yung buhay mo unless ipuput mo o isa sa buhay mo kung ano yung sinasabi ng text, 'di ba, na binabanggit ko sa iyo. And that preaching, hindi man siya madami, pero nag-struck ito, 'di ba, sa puso ni Charles. At nung umuwi siya, sabi daw ng kanyang nanay, merong nabago sa iyo. 'Di ba? Nakita kagad yung pagbabago. At nakita po natin, 'di ba, na nagamit po from then on, nakita natin na yung kanyang buhay, 'di ba, ay binago ng Panginoon. Just imagine na lang na hindi siya pumunta ng araw na 'yon doon sa congregation na 'yon. Just imagine na lang na yung preacher, sasabihin niya, wala si pastor, ano na lang, awit na lang tayo. 'Di ba madalas ganyan, no? Pag wala si pastor, pray na lang tayo, mga kapatid. Maraming natatakot mag-share salita ng God. Pero sabi nga sa atin ng scripture, huwag mong itago yung salita ng Lord. Alam mo, just preach it and God will do the rest. Just imagine na lang na yung preacher ngayon sasabihin niya, wag na tayong hindi na tayo mag-share kasi wala naman si pastor. So yung unknown na unknown na preacher na yon, hindi man siya na-acknowledge kung ano po yung pangalan niya, plays a big part doon po sa buhay nitong si Charles Spurgeon. Charles Spurgeon. Bakit ba? Spurgeon, no? Sorry naman, Ilocano ako eh. Yun. So kayo, sino naman yung taong ginamit ng Diyos, 'di ba? Upang makakilala po tayo. So maraming mga kwento sa Bible, even yung kay Naaman, 'di ba? At yung slave na babae, 'di ba, na inabduct nila papunta sa Syria. Do you remember that? Si Naaman na kitongin, 'di ba? Kahit general siya, may ketong siya. So itong inabduct nila na young girl, siya po yung nagsabi, 'di ba, na kung makikita lang niya yung propeta, 'di ba, na si Elisha, gagaling siya. So just imagine na lang na yung kunyari yung mga na-abduct sa Gaza, nakita nila si Sinwar may ketong, 'di ba? Tapos ganun yung sasabihin niya. Hindi niya sinabi na buti nga sa iyo kasi ang pangit ng ugali mo. 'Di ba? Buti nga sa iyo, dapat lang mamatay ka na diyan sa sa sakit mo. Pero hindi. Yung young girl na ito, 'di ba? Willing siya na i-testify yung tungkol sa prophet na ito na si Naaman. Hindi niya itinago, 'di ba, sa kanyang sarili yung kagalingan, 'di ba, na po pwedeng matanggap nitong si Naaman, no? At alam po natin that the story, nakita po natin na sinabi ni Naaman, walang ibang Diyos kundi ang Diyos ng Israel. So nakapagpatutuo siya. So do not hide, 'di ba, yung salita ng Panginoon. Whether marunong ka man o hindi, 'di ba, tungkol sa salita ng Lord, just say it, just magtanim lang ng magtanim, 'di ba? At ang pag-aani ay gagawin, 'di ba, ng Diyos. Magtanim lang ng magtanim, mga kapatid. Madalas
may naririnig po ako, kakapagod na talagang mag-follow up. Di ba? Kasi ang tigas-tigas talaga ng mga ulo, di ba, ng mga kapatid. Ay, ayoko na, di ba? Naano na ako, napapagod na ako. Huwag tayong mapagod. Di ba? Just share. Just magtanim, di ba? Magtanim, nangangamoy na po tayo sa pagkain. Magtanim, di ba? Sapagkat yung pagtatanim, kapag nagtatanim, kahit naman, di ba? Kahit naman sa business, di ba? The more na naglalaan ka, nag-i-invest ka, meron kang aanihin. So tayong mga mananampalataya, ang trabaho po natin ay magtanim sa salita ng Panginoon. Are you ready, mga kapatid? Di ba? Are you ready? Sa pagtatanim. Siguro ang challenge is to have 2 person this week. Di ba? 2 person this week na mabahaginan natin, di ba, ng salita ng Panginoon. Not just sharing, di ba, but to talk about it. Di ba, yung sabi dito, unawain ninyo. Siguro maganda rin yun, di ba, na challenge. Sa verse 30, saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? So, yung kaharian ng Diyos ay, sabi dito, di ba, yung kingdom ng God is about the word na hindi itinatago, dapat itong inihahasik, at huwag na natin problemahin kung ano yung response ng mga tao. Hindi na natin yung problema, mga kapatid. Di ba? Just share the word of God, and then God will do the rest. Siya yung magpapatubo doon sa binhi, and it will not return to Him na hindi nasuserve yung kanyang purpose. Yun yung sinasabi, di ba, ng scripture sa atin. So sabi dito, anong talinhaga ang gagamitin namin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa naman. So gusto niyang i-elaborate yung tungkol sa kingdom na maiintindihan, di ba, ng mga tao. Ngayon naman, butil ng mustasa, yung kanyang sinasabi, na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi, ngunit kapag itinanim ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon, sabi dito, ay nakakapamugad sa lilim nito. So yung kingdom ng God, di ba? Ito kasi yung message natin sa tao eh. Wala tayong ibang mensahe, mga kapatid. Di ba, sa tao? Kung hindi yung salita ng Panginoon at ang salita ng Lord na yon, it is all about the kingdom. Di ba? Yung kingdom ng God. Yun yung pinapangaral natin, di ba, sa tao. Kung yung maliit na, sabi dito, butil ng mustasa, maliit lang yon. Pero kapag naitanim, sabing ganun, kapag naitanim, lalago ito. Sino ang magpapalago? Siyempre si God pa rin. Hindi na natin problema yon. Tayo nagtanim. Tayo mag-aalaga. Diba, doon sa tanim, sa pamamagitan ng watering, or sa pamamagitan ng pagkukultivate. Diba? Pag itinanim natin, hindi naman yung pababayaan na natin. Diba? Hindi na natin babalikan. Kunyari, tanim ka ng palay. O bahala ka na dyan, sa harvest na kita makikita. Diba? Hindi. Babantayan mo din yon kasi maraming ibon na po pwedeng kumain. Diba, dun sa tanim na yon. I-guard mo din siya. I-protect mo din. Titignan mo din kung may sapat na tubig, diba, na kakailanganin niya. Titignan mo din kung may sunlight siya. So malaki yung ginagampanan ng mga mananampalataya, diba, sa buhay na ito. So yung kingdom ng God, kahit maliit man siya sa akala ng marami, diba, lalago ito. Lalago ito, di ba? Lalaki ito ng lalaki hanggang sasabi dito, pinakamalaki sa lahat ng tanim. Nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang ibon ay nakakapumugad sa ilalim nito. No? Sa tingin lang natin, tayo lang yung mga mananampalataya. Hindi, mga kapatid, marami tayo sa buong mundo. Napakarami natin. At kung iisipin natin, kukunti lang kami. Marami tayong kasama sa kalangitan, di ba, na nag-worship, di ba, sa Panginoon. Where 2 or 3 gathered in His name.
Di ba? He is in the midst of the... Kaya huwag tayong manghinawa. Di ba? Magsiuwian man ang mga kapatid, di ba? May dadalhin ang Lord. Actually, si Sister Irene umuwi, di ba? 3 naman yung pumalit. Hindi natin sinasabi, di ba na okay lang na umuwi si Sister Irene. Pero the Lord is adding and adding people sa kanyang kingdom. Hindi natin trabaho yun. Ang trabaho lang natin is to share the word of God and God will do the rest. Ang God kasi yung nag-i-input ng tao eh. Si Sister Juliet, hindi naman natin tinutukan ng kutsilyo yan, di ba? Para pumunta rito. But God is speaking to the heart of this mother, di ba? To bring her children into the Lord, di ba? To bring herself in this fellowship. Hindi man tayo marami, hindi niya pinili yung mas maraming mga attendees, di ba? God brought her in this place, and ang dalangin natin, magsuserve yung purpose ng pag-brought ng God, di ba, sa kanya sa lugar na ito. Hindi natin trabaho yon. It is God. Si God yung nag-direct. Kung sino man yung ginamit na tao, salamat sa tao na yon, di ba, na siyang ginamit sa buhay ng kapatid na ito. At hindi lang siya, sa ating lahat. Di ba? Siya po yung nag-direct sa atin. So, huwag tayong manghinawa, di ba mga kapatid? Kailangan natin gawin yung ating tungkulin kasi yung privilege natin ay napakalaki. Napakalaki yung ginagampanan po natin, di ba na, tungkulin. Ipinangaral ni Jesus sa mga taong mensahe sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad ng mga ito hanggang sa makakaya pa nilang makinig. Di ba? Tuwing nangangaral siya sa kanila, ay gumagamit siya ng talinhaga, ngunit ipinapaliwanag niya ang mga ito sa kanyang mga alagad kapag sila na lamang. So alam natin yung reason kung bakit siya gumagamit, di ba, ng mga ganito pong mga talinhaga. At ang isang way for us to enjoy yung harvest. Di ba? Kasi ang pinag-uusapan natin, pananim eh. Di ba? At kapag pananim yung ating pinag-uusapan, syempre may harvest. May ani. At isa sa mga one way to enjoy, di ba, yung harvest na sinasabi po natin, is to fellowship with each other. Di ba? Habang nag-harvest yung God, nag-harvest siya ng mga souls, kasi patuloy tayo na nagpuput, nagtatanim, di ba, ng mga salita ng God sa mga puso ng mga tao, nagre-reject man yan o hindi. Marami naman nag-reject eh, tayo din, mga rejectors din tayo eh. Di ba? Kaya alam natin yung puso ng nagre-reject. At alam natin yung puso din ng mga taong nagbabahagi. Ano? Kaya masasabi po natin, di ba, na dahil sa pagmamahal natin, di ba, sa Panginoon, kaya ginagawa po natin ang lahat ng mga bagay na ito. So, share the word, and it is a privilege, di ba, na tinanggap natin, di ba, sa Panginoon. So, let us pray. Heavenly Father, salamat o God sa inyo pong mga salita, o Diyos, na ibahagi, Panginoon, sa amin sa gabi po na ito. Dalangin po namin na ang lahat ng amin pong mga napakinggan, o Diyos, ay amin po itong isagawa, o God, sa amin pong mga buhay. Tulungan po ninyo kami, bigyan niyo po kami ng boldness, o God, to share your word upang magkaroon ng ilaw, o Diyos, ang mundo po na ito, or yung lugar, o Diyos, na kinalalagyan po, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. Turuan po ninyo kami, Panginoon, na mahalin po kayo ng lubusan, o God. Mahalin ang inyo pong mga salita na magiging sandata po namin, magiging ilaw po namin, Panginoon, sa amin pong mga daraanan. Tinataas ka po namin at sa inyo po lahat ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.